Sa city ng Chicago sa taong 2035 ang robotics ay nagkaroon ng malaking impact kung saan ang mga robot ay normal na sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kahit pa ang mga robot ay kasama ng tao araw-araw, ito ay dapat sumunod pa rin sa inuutos ng tao. Ang robotics ay may 3 batas para protektahan ang tao. Ang una ay hindi dapat sakta ng robot ang tao. Pangalawa, dapat sundin ng robot ang tao, at ang pangatlo, kailangan protektahan ng robot ang kanilang sarili sa kapahamakan. Si Detective Del Spooner, isang pulis na walang tiwala at ang tingin sa mga robot ay latang walang laman na nakakapagsalita. Habang papunta si Spooner sa kanyang trabaho, may nakita siyang tumatakbong robot at hawak ang bag. Hinabol niya ito at sinasabihang tumigil, pero ito ay patuloy sa pagtakbo. Kalaunan ay naabutan niya at kanyang napatumba, pero si Spooner ay nagulat. Ang robot ay dadalhin lang ang bag sa babae na nakaiwan. Ang kanyang mga kasamahan ay pinagtawanan siya sa pag-iisip na ang mga robot ay maaaring makagawa ng krimen, at ang kanyang superior na si John ay pinagsabihan siya na ang maling pagtingin niya sa mga robot ay nasa maling lugar. Pinatukoy sa kanya kung ilan na ang nagawang krimen ng mga robot. Sinagot ito ni Spooner na wala pa. Si Spooner ay nakatanggap ng tawag tungkol sa isang suicide na pangyayari sa lugar ng USR, ang company na nagsusupply ng mga robot. Siya ay nagtungo sa lugar para mag-imbestiga. Nalaman niya na ang kilalang robotics engineer na si Alfred Lanang ay nahulog at kanyang kinamatay. Ang huling mensahe sa hologram kung saan specific na pinatawag si Spooner para matanggap ang mensahe. Si Spooner ay lumapit sa bangkay at tanong na kung bakit ito nagpakamatay. Nakita niya ang USR CEO na si Lawrence Robertson. Napag-usapan nila ang nangyari at si Lawrence ay pinuri at nalulungkot sa pagkamatay ni Alfred at sinasabing ang pag-usbong ng robotics ay hindi nangyari kung hindi dahil kay Alfred. Si Spooner ay ininsulto ang kumpanya at ang paggawa ng robot. Nagtapos ang pag-uusap nila na may hindi pagkakaunawaan. Kasama ni Spooner si Susan na isang robot psychologist. Tinanong niya si Susan kung may napansin siyang di magandang pag-uugali si Alfred na sanhi ng suicide. Ay mabilis namang sinagot ni Susan na wala naman. Tinanong ni Spooner kung meron bang surveillance footage at pinakita ni Susan ang Virtual Interactive Kinetic Intelligence o tinawag na Vicky na nakakonect sa central core ng buong gusali. Humingi si Spooner kay Vicky ng footage ng laboratory kung saan si Alfred ay nahulog, ngunit sabi ni Vicky ito ay corrupted. Sila ay pumasok sa laboratory at naghanap ng mga clues. Ang buong laboratory ay puno ng robot at mga eksperimento ni Alfred. Hinampas ni Spooner ang bintana na salamin na pagtanto niya na hindi kayang butasin ng isang matanda. Tinignan niya ang mga patapon na mga parte ng katawan ng mga robot kung saan bumungad ang NS5 robot. Ang bagong disenyo na malapit ng i-release, ang robot ay biglang tumalon kung saan si Spooner ay naalarma. Nasinabihan naman ni Susan na kumalma dahil ang robot ay walang kakayahan na makapanakit, ngunit si Spooner ay tinutok ang baril sa NS5 at siya ring pagkuha ng robot ng baril sa kamay ni Susan at nagtangkang tumakas, pero si Vicky ay sinara ang pintuan kaya tumalon ito sa salamin na butas at tumakbo ng mabilis. Hinanap nila ito at napunta sila sa robotics factory ng USR. Nakatingin si Spooner sa higit 1,000 robots at nakita niya ang isa dito na gumalaw at sumilip sa kanya kaya hinabol niya ito. Nahirapan sila sa paghahanap hanggang sa inihagis ng NS5 si Spooner at tumakas, pero mabilis na nahuli ng mga pulis. Sa police station, si Spooner ay naniniwala pa ring ang robot ang responsable sa pagkamatay ni Alfred. Humingi ng 5 minuto si Spooner para makross-examine ang robot. Si John ay nag-aatubili na sumangayon. Tinanong niya ang robot kung bakit niya pinatay si Alfred at sinagot ito ng robot na hindi kaya siya nasa laboratory dahil lang sa takot. Sinabi ni Spooner na ang robot ay walang emosyon kaya hindi ito pwedeng matakot. Sinabi ng robot na siya ay nakakaramdam ng emosyon kagaya ng tao at kahit pa ang panaginip. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Spooner at sinabing ito ay imposible, kung saan ang robot ay isa lamang imitasyon sa tao. Si Spooner ay nagkaroon ng teorya na ang NS5 ay sinubukang lagyan ng emosyon ni Alfred, pero ito ay hindi umayon sa plano niya na sanhi ng pagkamatay ni Alfred. Ang robot ay pinaulit-ulit na sinabi na hindi niya pinatay si Alfred. Sa galit ito, sinuntok niya ang table at sinabi rin ito na pinangalanan pa siyang Sonny. Hindi niya alam kung bakit gustong patayin ni Alfred ang kanyang sarili, at bago pa man mamatay si Alfred napansin niyang ito'y takot na takot at ito ay humingi ng pabor kung saan sinunod niya ang utos ni Alfred. Si Lawrence ay dumating sa police station kung saan dinipensahan niya ang kanilang company na ang mga robot ay walang kakayahan na pumatay ng tao. Ang 3 batas ng mga robot na nakaprogram sa mga ito ay hindi ito papayagang mangyari, at pinaliwanag niya ang ibig sabihin ng murder na ang tao ay pinatay ng isa pang tao at ang robot ay hindi pwede makasuhan ng pagpatay dahil dyan. Ang grupo ni Lawrence ay umalis kasama si Sonny. Si Spooner ay hindi pa rin nakontento sa investigasyon kung saan naalala niya ang sinabi
sinabi ni Sonny na si Alfred bago mamatay ay takot na takot kaya si Spooner ay nagtungo sa bahay ni Alfred, pumasok sa bahay at nakita ang kaparehong surveillance na meron ang gusali ng USR, papalabas na siya nakita niya ang demolition robot at inatake siya at patuloy umiilag hanggang makalabas siya sa bahay. Si Spooner ay nagtungo sa bahay ni Susan at sinabi niya ang nangyari na maaaring sinusubaybayan ng galaw ni Alfred noon at maaari ding kinulong sa laboratory, maaaring si Alfred ay may nalamang mali sa robot at pinatahimik siya ni Lawrence. Diniin ni Spooner na ang USR ay may tinatagong kung anong bagay ngunit iniisip ni Susan na mali si Spooner at marahil ang lahat ng ito ay dahil lang sa ayaw niya sa mga robot. Sa sumunod na araw nakita ni Spooner ang madaming bilang ng NS5 na pinakawalan sa lansangan at pinapalitan ng makalumang robot na NS4. Ang mga tao ay masaya at nagagalak sa pagdating ng mga NS5 robot. Si Spooner ay patuloy pa rin sa pag-iimbestiga ni review niya ang mga old recordings ni Alfred at maririnig si Alfred tungkol sa robot na may panaginip at mga sekreto. Sa company ng USR si Susan ay hinanda si Sonny para sa decommission. Si Sonny ay nagising mula sa isang panaginip at sinabi ni Susan ang gagawing decommission. Si Sonny ay hindi gustong mamatay. Si Susan ay nagtaka sa mga sagot nito. Si Spooner ay nasa highway ng dalawang truck ang umipit sa kanya at lumabas ang napakaraming NS5 robot. Lahat ng robot ay tumalon at nagsimulang atakihin siya at sinusubukan ng mga robot na mapahinto ito pero nagagawang makalaban ni Spooner. Hinuyog siya ng mga robot at kanyang pinaikuot ng mabilis ang sasakyan nang matanggal ang mga nakakapit na robot. Sa huli siya ay sumalpok sa pader. Paglabas niya ng sasakyan isang NS5 robot ang nasa harap niya at sila ay nagsimulang maglaban. Ang robot ay winisiwa si Spooner ng ilang ulit at pinaghahampas siya ng bakal. Si Spooner ay dumpense gamit ang kanyang braso nang nawasak ang kanyang balat, makikita ang bakal at mga wires at siya namang pagbawi ni Spooner. Ang mga pulis ay paparating at ang robot ay tumalon sa apoy. Si John ay dumating kasama ang iba pang mga pulis. Sinabi ni Spooner na inatake siya ng napakaraming mga robot ngunit sinabi ni John na walang robot silang nadaanan. Si Spooner ay sinigawan si John sa pagkadismaya na walang sumseryo sa sinasabi niya. Hindi nagustuhan ni John ang kanyang pag-uugali at kinuha ang kanyang badge. Sa USR nalaman ni Susan na si Sonny ay hindi connected kay Vicky at meron itong mas manipis na alloy na ginamit sa paggawa sa kanya. Napansin niya rin ang dalawang utak nito. Makalipas ang ilang sandali si Susan ay pinuntahan si Spooner sa nalaman niya tungkol kay Sonny. Ang isa sa utak ni Sonny ay pwedeng sundin at kaya din baliwalain ang tatlong batas ng isang robot. Nakita ni Susan ang peklat ni Spooner sa kanyang braso at dibdib at napagtanto niya na si Spooner ay mayroong robotic implants. Sinuri ni Susan ang mga kamay, baga at ang tadyang ni Spooner at ang lahat ay mga robotic implants. Sinabi ni Spooner ang kwento sa likod nito, siya ay pauwi ng isang truck ang nakabangga ng sasakyan at ang sasakyan ay nabangga ang sinasakyan ni Spooner kung saan parehong nahulog sa river. Ang kabilang sasakyan ay isang lalaki at batang babae ang nasa loob. Ang lalaki ay patay na pero ang batang babae ay hindi makaalis. Habang sila ay lumulubog nakita ni Spooner ang batang babae at isang robot ang dumating para iligtas sila. Inutusan niya ang robot na iligtas ang batang babae pero ang robot ay hindi nakinig at siya ang piniling iligtas. Nang matapos yun nalaman niya na ang robot ay nakalkula ang tsansa ng kanilang pagkaligtas. Nakita ng robot na mas mataas ang tsansa ni Spooner kaysa sa batang babae at ito ang naging simula ng paghamak niya sa mga robot. Sila ay pabalik ng USR at si Susan ay nagtataka kung bakit niya gagawin si Sonny na kayang hindi sundin ang batas ng isang robot. Nagkaroon ng haka-haka si Spooner na ginawa si Sonny para itago ang sekreto at kung ano ang nasa panaginip nito. Sa USR tinanong nila si Sonny tungkol sa kanyang panaginip. Si Sonny ay nagdrawing kung saan isang lalaki ang nakatayo sa bundok at pinapalaya ang napakaraming robot sa pagkaalipin. Sa tingin ni Spooner si Sonny ang tinutukoy na nakatayo sa bundok. Sinabi rin ni Sonny na si Spooner ang lalaking nakatayo sa bundok. Dumating ang ilang guard at dinala sila sa office ni Lawrence. Sinabi nila ang tungkol kay Sonny. Si Lawrence ay ginawa ang lahat para maging sekreto ang sitwasyon sa mga araw bago pa ang incident. Si Lawrence ay biglang naging balisa pero hindi niya pa rin alam kung bakit ginawa si Sonny pero alam niya ang mangyayari kung ito ay nalaman ng publiko. Iginiit din niya na meron siyang masamang plano. Ang gusto niya lang ay maging sekreto ang pagkakagawa kay Sonny at umaasang hindi na gumawang muli si Alfred. Si Spooner ay papunta sa lugar na iginuhit ni Sonny. Kalaunan si Susan ay nakahanda na para sa decommissioning ni Sonny at i-inject ang nanites kay Sonny. Napatanong si Sonny kung ito ba ay magiging masakit. Si Susan ay maluha-luha at hinawakan ang kamay nito. Si Spooner ay nakarating na sa lokasyon at nakita niya ang container na puno ng mga NS4 robot. Ang mga robot ay nagtaka at pinapanood si Spooner. Si Susan ay in-inject na ang nanites sa utak ni Sonny at ang decommissioning ay natapos na. Si Spooner ay nakarating na sa bundok at inilabas ang hologram ni Alfred. Tinanong ni Spooner si Alfred kung may problema
mga basa 3 batas. Sinabi lang ng hologram ni Alfred na ang 3 batas ay patungo lang sa isang destinasyon, revolusyon. Nakarinig siya ng ingay kaya tinignan niya ito. Nakita niya ang mga NS5 robot na winawasak ang mga NS4 na robot. Si Spooner ay tumakbo ngunit nakita siya at hinabol. Siya ay nakatakas ng ma-detect ng mga NS4 na si Spooner ay nasa panganib. Ang napakaraming NS5 ay nilapag sa mga lansangan. Ang mga ito ay nagdeklara ng curfew at ang ilan sa mga NS5 ay pinasok ang police station at nagsimulang atakihin ang mga polis. Ang mga polis ay gumanti at mabilis lang din sila natalo sa dami ng NS5. Si Susan ay paalis nang harangin siya ng personal niyang NS5. Inuutusan niya ito ngunit hindi ito sumusunod sa kanya. Mabutian lang si Spooner ay iniligtas siya. Sa lansangan makikita ang labanan ng mga NS5 robot at ng mga tao. Si Susan at Spooner ay patungo sa USR. Sinabi ni Spooner na ang mga NS4 ay papatayin ng mga NS5 dahil paprotektahan nito ang mga tao. Si Spooner at Susan ay nakarating na at pinapasok sila ni Sonny. Sinabi ni Susan na kakaiba si Sonny at hindi niya kayang pahintuan ito. Sa pagpunta nila sa office ni Lawrence at nakita nila na patay na ito, napagtanto ni Spooner na kung sino ang nasa likod ng mga ito at tinukoy niya si Vicky. Maaaring nalaman ito ni Alfred ngunit walang maniniwala sa kanya kaya pinatay niya ang kanyang sarili dahil alam ni Alfred na mag-iimbestiga si Spooner at alam niya ring paghihinalaan niya ang robot sa pagkamatay ni Alfred. Si Vicky ay nagpakita at sinabi sa kanila na ang mga robot ay nakaprogram para protektahan ang tao pero ang mga ito ay nagpapatayan. Ang mga robot ay nakaprogram para iligtas ang mga tao pero ang sangkatauhan ay patuloy na gumagawa ng paraan para sirain ito para maprotektahan ang mga tao. Kailangan tanggalin ang kalayaan ng tao. Si Sonny ay sumangayon at kinuha si Susan bilang bihag pero si Sonny ay kumandat kay Spooner. Si Spooner ay nagsimulang pagbabarili ng mga NS5 at si Sonny ay binaril din ng mga ito. Sila ay tumakbo para patayin si Vicky. Inutusan ni Susan si Sonny na kuhain ang nanites at magkita na lang sa central core ni Vicky. Si Sonny ay nasa laboratory at nilabanan niya ang mga NS5 na bantay sa nanites. Binato niya ang robot sa nanites at ito ay nahati at natunaw. Nalaman ni Sonny kung bakit manipis ang kanyang alloy at hindi siya nasaktan sa pagkuha ng nanites. Sa labas makikita ang pag-akyat ng mga NS5 sa gusali. Nakapasok ang mga ito sa loob. Pinagbabaril ito ni Spooner pero patuloy pa rin ang pagdating ng mga NS5. Sinira ng robot ang inaapakan ni Susan at malapit ng mahulog. Si Sonny ay nakadating na at handa nang i-inject kay Vicky ang nanites pero inutusan siya ni Spooner na iligtas si Susan. Binato ni Sonny ang nanites at si Spooner ay tinalon ito at nakuha ang nanites. Si Sonny ay nailigtas na si Susan at si Spooner ay in-inject na kay Vicky ang nanites. Kinain si Vicky ng nanites at bumalik sa dati nitong orihinal na program. Ang lahat ng robot ay dinala sa lugar sa ginuhit ni Sonny. Napagtanto ni Spooner na si Alfred ay inutusan si Sonny para patayin ay Alfred. Alam ni Alfred na ang kanyang pagkamatay isama pa ang pagkasuklam ni Spooner sa robot ang magtutungo sa kanya kay Sonny. Si Sonny ay sumali sa mga NS5 at na siya ay nasa taas ng bundok katulad ng kanyang iginuhit. Subscribe and turn on the notification bell for more video like this. Thanks for watching.